Noong unang markahan ay natutunan mo ang pagkilala sa sarili. Ito ay gabay sa pagtupad ng mga tungkulin tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Nakilala mo ang mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagpibinata. Natuklasan mo rin ang mga talento, kakayahan at kahinaan, mga hilig at mga tungkulin bilang nagdadalaga o nagbibinata. Alam mo ba ang ibig sabihin ng job market, labor market information, and job mismatch? Kung hindi pa, tara, pag-aralan na natin. Job market ay isang lugar o pagtitipon ng mga may-ari o namamahala ng isang kumpanya na naghahanap ng mga posibleng maging trabahador o manggagawa. Ang karaniwang halimbawa nito ay job fair, job hunt, or job exposition. Labor market information. Ito ay pinagmula ng datos o impormasyon tungkol sa mga manggagawa at mga aplikante. Job mismatch. Mga manggagawa na hindi tumutugma ang mga kwalifikasyon o kakayahan ng kanyang trabahong pinasukan. Maraming mga Pilipino ang naging matagumpay sa kanilang trabaho o negosyo. Kilala mo ba si Ginoong Cecilio Pedro? Isa siyang Pilipinong mangangalakal na nagtapos sa isang magandang pamantasan sa Pilipinas. Isa sa pinakasikat na toothpaste sa Pilipinas ngayon ang Happy Toothpaste. Ito ay produkto ng Lamoyan Corporation na kanyang itinatag. Ang Happy Toothpaste ang naging kauna-unahang toothpaste na tunay na gawang Pilipino. Sinadyang ibenta ito halos 50% na mababa kaysa sa mga sikat na tatak dayuhan. Naging matagumpay ito kung kaya't napilitan ang mga kalaban nitong babaan ang presyo ng kanilang produkto. Muli ay nakaisip ng inobasyon si Ginoong Pedro. Nagtimpla siya ng iba't ibang uri ng lasa ng toothpaste. Gumawa rin siya ng toothpaste na may iba't ibang lasang pambata na ibinebenta sa mga kahong may disenyong pambata. Diosdado Banatao. Siya ay anak ng isang magsasaka sa Cagayan Valley. Noon, tiniis niyang maglakad na nakayapak patungo sa paaralan araw-araw para lamang makatapos ng elementarya at high school. Dahil sa kanyang pagnanais na makapagtapos ng kolehiyo, nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral ng electrical engineering at nakatapos naman ng cum laude dahil sa likas na talino, sipag at pagtitiyaga. Key Employment Generators. Una, Cyber Services. Ang Information and Communication Technology or ICT ang natukoy na pinakamataas ang potensyal sa pagbibigay ng trabaho sa mga kursong knowledge-based. Patuloy ang paglago ng industriya ng cyber services o mga serbisyong ibinibigay ng cyberspace o internet tulad ng teleservices, e-services, IT outsourcing, IT-enabled services, at marami pang iba. Agribusiness. Lubhang mahalaga ang papel na gagampanan ng agribusiness sa pagbaba ng kahirapan sa bansa
kung ito ay pagtutuunan na higit na atensyon. Health-related at medical tourism. Sa kasalukuyan, ay may pagbaba ang bilang ng mga manggagawa sa sektor na ito na nananatiling nagtatrabaho sa Pilipinas. Lalo ngayong pandemic, kailangan ang mga taong nakapagtapos sa kursong ito. Hotel at restaurant. Kakambal ng pag-angat ng industriyang turismo ang pagtaas ng potensyal ng industriyang ito sa pagbibigay ng maraming trabaho. Ayon sa MTPDP, sa tinatayang 5 milyong pagdating ng turista, mayroong 3 hanggang 6 na milyong trabaho ang kinakailangan. Pagbimina. Dahil sa pagpasa ng batas ng Philippine Mining Act of 1995, ay lumalaki ang demand sa mga manggagawa para sa industriyang ito. Construction. Pinakamataas ang demand sa industriya para sa mga fabricator, pipe fitter, at welder. May 57,114 na mga welder na nagtatrabaho sa ngayon ay may sertipiko mula sa TESDA, Banking and Finance. May mahigit na 8,000 mga nagtapos ng kursong tulad ng Business Administration, Business Management, Commercial Science, Arts and Entrepreneurial Management, Banking and Finance or Business Management. Manufacturing. Ayon sa DOLE, ang sektor na ito ay mayroong 9,185 lamang para sa mga kritikal na trabaho tulad ng machine operators, bench workers, fitters, technicians, and machinists. Ownership dwelling or real estate. Mayroon 3,456 na mga lisensyadong building manager, civil engineer, at construction manager sa taong 2009. Transport and logistic. Ang pagkakaroon natin ng interest o paghilig sa isang gawain ay nakababatay sa ating mga pagpapahalaga. Maraming mga pakahulugan or interpretations sa pagpapahalaga. Ayon kay Esteban, maaring pangkatin sa dalawa ang mga ito. Una, nagmula sa labas ang sarili o batay sa absolute moral values, kung saan ay nasasakop at napapailalim ang lahat ng mga tao sa lahat ng pagkakataon, saan man siya naroon. Mabibilang dito ang kahulugang batay sa relihiyon, ang ayon sa profesional na mga guro at ang ayon sa mga etikong prinsipyo. Ikalawa, nagmumula sa loob ng sarili o behavioral values na maaaring batay o ayon sa pananaw at mga karanasan ng tao o batay sa kolektibong pananaw ng pangkat kultural. Sosyologista, psikolohista at mga career counselor at ilang pilosopo o nag-aaral nito. Para sa mga psikolohista, ang pagpapahalaga ay siyang naging dahilan upang ang isang bagay o ideya ay maging kanais-nais, kaiga-igaya, kahanga-hanga o kapaki-pakinabang. Ito rin ang motibo upang piliin ang isang hakbangin o pasya, according kay Hall, 1973. Kaugnay ng pagpili ng karera, negosyo o hanap buhay, ang binibigyan diin ay ang pagiging batayan ng pagpapahalaga sa paggawa ng pasya at pagtatakda ng mithiin. Ayon kay Aviva, ang pagpapahalaga ang humuhubog sa kakayahan ng tao na piliin ang tama o mali. Ito rin ang nagdidikta
kung ano ang maganda, mahusay, at kaibig-ibig na mga bagay sa buhay. Ang mga pagpapahalagang ito ay bunga ng karanasan. Ayon kay Santa Maria, may iba't ibang uri ng pagpapahalaga. Mahalagang malaman natin ito. Una, work values. Mga pagpapahalagang kaugnay ng paggawa, tulad ng kahusayan sa paggawa, pagtanggap sa mga pagbabago, pagharap sa publiko, pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Ikalawa, career values. Ang mga pagpapahalagang kaugnay sa pagpapaunlad ng karera, tulad ng pansariling pag-unlad, pag-angat, pagkilala, at iba pa. Ang isang matagumpay na tao ay karaniwang may tiyak na mga pagpapahalaga na pinagbabatayan ng kilos at pasya. Malinaw sa kanya kung alin sa mga pagpapahalagang ito ang makakatulong sa pagtamo ng mga makabuluhang buhay. Dahil dito, ay nakakakilos siya na aayon sa mga mas mataas at makakatulong na mga pagpapahalaga sa gitna ng iba pa niyang pagpapahalaga. Bunga nito, ang kanyang mga pagsisimikap ay nakatuon sa pagtatamo ng kanyang itinatakdang mithiin. Ang taong nagtatagumpay sa kanyang karera, negosyo o hanapbuhay ay karaniwang nagtataglay ng mga sumusunod na pagpapahalaga: kasipagan, pagkukusa, pakikiisa sa sama-samang paggawa o teamwork, paggawa na may kahusayan, pagkamaayos, patriotismo at nasyonalismo, self-reliance. Ang mga pansariling salik kaugnay ng paggawa ay nararapat linangin upang mapaunlad ang sarili at makapaglingkod tungo sa produktibong pamayanan at bansa.